Blessed Sundays yung lahat mga kapatid. Welcome muli sa ating social media pusulait na Salmot Salita. Ngayon po ay araw ng Linggo, June 8, 2025. Huling araw sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ang huling araw na ito, pagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo o Pentecost Sunday. Ang ating ebanghelyo mga kapatid sa araw na ito ay mula sa ebanghelyo ni San Juan chapter 20 verses 19 to 23 or maaari ring gamitin ang John 14:15 to 16, then verse 23b to verse 26. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, sabi rito, on the evening of the first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst. So inilarawan dito sa ebanghelyo na kung saan pagkatapos ni Kristo yung muling mabuhay, si Kristo ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Ang mga alagad ni Kristo na nagkatago dahil sa sobrang takot at hindi pa nila kayang harapin ang mga panganib na maaring maranasan nila bilang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya habang sila ay nagkukulong ng kanilang sarili, si Kristo ay pumaroon at nagpakita sa kanila. At ang sabi ni Kristo, peace be with you. At ipinakita niya kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran na kung saan naroon ang mga sariwang sugat ng ating Panginoon Kristo. At ito ay sobra ikinagalak na tuwa ang mga alagad sa kanilang nakita. Then, sinabi muli ng ating Panginoon Kristo, peace be with you, the second time. Then sabi niya, as the Father sent me, so I send you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit, whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained. So mga kapatid, sa ebanghelyo ito, sa ating pagdiriwang ng Pentecost Sunday, ipinapaala sa atin ang biyaya ng Espiritu Santo na tinanggap ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo. Mula sa pagkukulong, sa sobrang takot, sila ay naging matapang na ipahayag ang mabuting balita. At sila ay naging aktibo. Grabe yung sigasig na kanilang papalaganap ng mabuting balita. Sila ay talagang inali nila ang buong buhay para sa pagpapatuloy ng misyong ito. Kaya napakahalaga ang kapistahang ito mga kapatid, sapagkat sa mga Espiritu Santo ay nagkaroon ng sigla ng panibagong buhay ang mga alagad na harapin at ipagpatuloy ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo. At ipinapalaro sa atin ng ating pagdiriwang ngayon ang kapanganakan ng simbahan, ang pagbaba ng Espiritu Santo after 50 days nang muli si Kristo ay muling nabuhay. Kaya nga Pentecost from the word 50, no? Sa pagbaba, sa pagdating si Espiritu Santo ayon sa ipinangako ni Kristo sa kanyang pag-akyat sa langit, ay ipinanganak ang simbahan, ang katawan ni Kristo, na siyang magpapatuloy ng misyon ni Kristo sa mundong ito na ipalaganap ang ebanghelyo sa lahat ng sulok ng mundo. Kaya tanggapin natin muli ang Espiritu Santo at ang kanyang mga biyaya na dala nito, the fruits of the Holy Spirit, no? At ang mga kinakailangan natin na ating upang ating magawa ang ating misyon bilang mga Kristiyano na sa buhay natin, ang ating pagiging mga Kristiyano,
ito ay magiging posible sa pamagitan ng tulong ng Espiritu Santo na siyang ipinadala sa atin ng Ama at ng Anak. Espiritu Santo ay siyang ating kasiguruhan that we will never be astray, no? Hindi tayo mawawala, datapwat, at lagi tayo naririyan sa tamang daan, sa naririyan tayo lagi sa gabay ng Diyos sa buhay natin. Kaya with this Feast of the Pentecost, we are also living life in the Spirit. Kaya hayaan natin Espiritu Santo na tulungan tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano. So again, a blessed day sa inyong lahat mga kapatid at happy Pentecost Day sa inyong lahat. At naway ang kapistahang ito ay maging paalala sa atin patungkol sa napakahalagang biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa atin bilang mga Kristiyano. At maraming salamat sa inyong pagkatangkilik at pagsuporta sa ating napakasimpleng social media apostolate sa social media, ang ating Salmo Salita. At maraming salamat sa inyong pakikayat sa inyong mga kaibigan na mag-subscribe sa YouTube, sa Facebook, at maging sa TikTok. At may the Lord may continue to bless you kasama ang inyong mga mahal sa buhay. So again, a blessed day sa lahat at ingat po kayo palagi.